Duterte. At pabanguhin na pabanguhin si Tambaluslos. Kitang-kita din naman eh. DSWD yan eh. EICS yan. Bakit idinikit ang pangalan niya? Ni Romualdez. Nangangampan niya hinayupa. Bakit? Pera ba ni Romualdez yan? Sige nga. Kayo. Ito ang Wow Trending. Ayuda para sa mga mahihirap, binaboy ni Martin Tambaluslos Romualdez. Ito ay matapos na nakabalandra ang mukha ni Tambaluslos sa mga Cash Assistance and Rice Distribution Program ng DSWD, mga politiko na ginagamit ang kahinaan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi nyo pera yan, oy. Kung makapag-display kayo ng mga mukha ninyo dyan, kala nyo naman pinagpawisan kayo dyan sa pera na yan. Mahiya naman kayo. Ang layo pa ng eleksyon pero nasusuka na kami sa mga pagmumukha ninyo. Ginigipit daw ang mga barangay officials ng isang kongresista na kaalyado ni Tambaluslos na si Congressman Vargas bilang ganti sa mga Duterte kay former President Rodrigo Roa Duterte at saka kay Inday Sara. Damay-damay na lahat. Yan pong ayuda, minsanan lang ibigay, taon naman ang bibilangin ng kahirapan dahil sa corrupt officials at sa walang prinsipyong pagboto ng mga artista. Sa nangyayari ngayon, ang taong bayan ng kawawa at nagsasakripisyo. Bakit hindi pa kumalas si Inday Sara dyan? Ang lalabas kasi niyan, okay lang ang ginagawang kawalang hiyaan ng mga yan. Pakalungkot na isipin na yan ang ginagawa nila sa bayan. Dapat ipairal nila ang pagtutulungan sa mga Pilipinong nag-aantay ng tulong galing sa gobyerno. Sana naman maisip nila na kailangan sila bilang leader ng bansa. Ayaw na namin sa mga pamilyang yan. Pera ng taong bayan ang pinamimigay. Kawawa naman kaming mga mahihirap. Bangon muli. Di naman pala mas lalong madadapa muli ang Pilipinas. Kakatakot naman ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kailan pa mariresolba ang problema dito sa mga sindikato dito sa Pilipinas? Sino ang makakatulong sa problema ngayon? Paano? At sino ang tutulong sa amin? Hay, ano ba ang nakakatakot basta Duterte pa rin kami? Ayuda. 3-day. Ito. Ayuda. Ayuda na may kasama pang bigas. Oh, ito. PM Vargas. Ayan. May nag-send sa akin palangga dyan, taga-QC. Ayuda na may kasama pang bigas. Iba talaga ang pinagsama ang malasakit natin at ni House Speaker Martin Romualdez. Libo-libong kadistrito natin ang nakikinabang mula sa card program o cash and rice distribution. Bukod sa makakabili ng murang bigas, ay pandaragdag pa para sa ulam ng pamilya. Panalo. Murang bigas, ayan. Yung malaya rice, maliban sa binibigay nila, binibenta pa ng bonggang-bongga. Bakit si Martin ang pinasasalamatan nila? Bakit nitong ayuda na to na supposedly, ikaw, PM Vargas, bakit inilagay niyo ang mukha ni Romualdez dyan? Sa kanya ba galing ang bigas? Kung tutuusin, yes, sa kanya kasi kasabot yung smuggler. Nakita niyo mga kababayan? Ito po, galing ito sa ating mga palangga. Ito, DSWD, Cash Assistance and Rice Distribution Program. Martin Romualdez, tanginan niyo, DSWD. Bakit isinabit niya ang pangalan na Romualdez dyan kung hindi kayo nangangampanya ngayon? Nakita niyo mga kababayan? Sa bawat bigay ng ayuda o ng AICS sa mga taong kawawa, ikinidikit nila ang pangalan o ang mukha ni Tambaluslos. Pera ba niya yan kung tutuusin? O transaksyon niya sa mga smuggler? Ayan. Ngayon, ano pa ginagawa ng mga walang hiyang ito? Oh. Maraming salamat, Speaker Romualdez. Napakalaking tulong. Paulit-ulit niyang pinapasalamatan kasi binigyan sila ng malaking pondo ni Tambaluslos dyan para ibagsak si Sara sa District 5. Ngayon, sabi niya, sabi ni PM Vargas, maraming salamat, Speaker Martin Romualdez. Napakalaking tulong po sa distrito ang ipinagkaloob. Ang ipinagkaloob na assistance ni House Speaker Romualdez. Pera niya yan? Buha ka ng ina nyo? Pera nyo yan? Galing yan sa bulsa niya? Bakit siya pasasalamatan? Pera ng Pilipino yan. O bigas ng smuggler yan. At yung smuggler na yan, na mga kasabwat nila, ay sinasabotahe ang ekonomiya, ang bayan natin. Ano, PM Vargas? Alfred Romualdez, gusto mo ganti kay Duterte at gusto nyo sirain si Sara ngayon na?
papalakas kayo, sumisip-sip kayo, nagkikiss-ass kayo kay Romualdez. Ngayon pa lang. At binibigyan naman kayo ng malaking pondo para itumba si Sara. Hindi kayo magwawagi. Ngayon na pa kayo. Hindi kayo magwawagi. Tandaan ninyo. So, ayan mga pala, pinagloloko nila. Oh, niloloko nila Pilipino. Oh, niloloko kayo dyan, taga Quezon City. Oh, nandyan yung mga mukha nila. Ayan. Bakit? Pera nyo ba yung mga... Kung may karayom lang ako, talagang natusok ko na yung manikang itim Para jumomba na kayong lahat Alam mo yon? Pag nagusok ko na talaga yung manikang itim, mga palangga. Confirm, early campaigning ang mga demonyo, sabi ni James Cloud. Ayan, Senator Amy. O, papunta na naman tayo. Comelec, early campaigning, ngayon pa lang nangangampanya na. Bakit hindi na kulong lahat yung mga yan? Lublob nyo sa kumunoy. Lahat kayo, isama nyo ng mga sarili ninyo para matapos ng problema. Isama mo si Lisa Smugs nang matapos ng national problem. Di ba? Akala nyo magwawagi kayo? Hindi magwawagi. Hanggat may maharlikans dito, may mga Pilipinong gising, hindi kayo magwawagi. Hindi ka magwawagi, Vargas. Di ba dati kang sipunin? Saan ka kumuha ng pera? Saan ka kumuha ng pera at nagkaroon ka ng mga ganyang properties ngayon? Di ba Bold Star ba siya dati? Ano bang ginagawa niya? Hindi ko alam kung arte-artista lang siya. Sabi ni Gail Orante, oh my God, distrito namin yan si PM Vargas, Miss Maharlika. Papataas ang kilay ko. Yes, mga palangga, mag-ano kayo? Ginakawawa yung mga tao. Yung mga barangay, 3, inano nila, kinasuhan nila. I have to know kung sino yung mga barangay officials na itatalakay natin do. Kasi gusto nilang makiayon sa kanila para iboljak si Sara at si Duterte at pabanguhin si Tambaluslos. Kitang-kita din naman DSWD yan EICS yan. Bakit idinikit ang pangalan niya ni Romualdez? Nangangampan niya hinayupak. Bakit? Pera ba ni Romualdez yan? Sige nga, kayo dyan. Kung kayo supporter ni Romualdez, ano salang bulag kayo? Syunga kayo. Pera niya ba yan? Bakit sinalaksak ng mga Vargas ang pagmumukha niya? Bakit? Yan na lang ang tanong yung picture. Bakit? Si Inday Sara nga, pag nagbibigay ng ayuda, ano nakalagay? From the office of the Vice President. Pero itong hayop na to, yung mukha niyang nakakasuka, na hindi naman niya dapat nakalagay dyan, o ano gagawin niyo, DSWD? Ano gagawin niyo, Kongreso, Senado? Dahil pare-pareho kayo Ano gagawin niyo? Pababayaan niyo na lang to na ginagamit ang bigas ng smuggler at pera ng bayan para mag-promote ng kanyang sarili? Ngayon, mga palangga, by the way, kasuka na itong mga hayop na ito. Magkakasabwa talaga itong mga ito. Okay, ngayon mga palangga, ito. Tingnan natin ito. Recently, actually, nakarating sa atin. Nakarating sa atin, dyan sa loob ng Malacanang, galit na naman. Well, lagi naman sila galit kay Maharlika. Gusto nga nila ipakitilang buhay ni Maharlika. Dahil dito sa Filipino community ay hindi sila nagwagi. Kumbaga, bagsak ang kanilang attendees. Di ba? Yung sa San Francisco, sinabi ko sa inyo. Hindi ko sinabi, nakita ninyo. Sa San Francisco, nasa na yun? Galit na galit sila sa akin at talagang meron silang pagbabanta na kausapin, areglohin o liligwakin. Hindi magwawagi. Hindi natin sila hayaang magwagi ito mga palangga. Nanganap ko na itong video kanong isang araw. Ito. Actually, may pakain pa sila dito sa Los Angeles. Ito Ngayon, mga palangga, ito mga pakain, Sarap ng pagkain nila, buko pie. Talagang overflowing daw ang pagkain sa Los Angeles. Sa sa San Francisco, hindi. Tanong ko kay palangga, doon sa aking kung ito, may pakain, buffet, may pa-buffet dito, sa Los Angeles. Okay? Ngayon, ito yung mga pakain nila, sarap.
Basta ang dami nang send sa akin. Basta marami silang pagkain na sinerve. Ayan. Pero sa kabila ng pinakain nila, yung mga attendees ay bagsak pa rin. Okay? Bagsak pa rin ang mga uma-attend dahil nga kay Maharlika daw. Di ba? Dahil kay Maharlika, hindi yun dahil sa akin. Ano naman kinalaman ko doon? Dahil sa ginagawa ninyo. Ang sabi nila ito, hanapin na natin yung video Ang katawa ng mga to. Puro ka ito. Yan sa San Francisco. Yan. So yan yung sa San Francisco, di ba? So galit na galit sa akin kasi daw kasalanan ko. Kaya bumaba yung mga attendees ng Filipino community. Actually, yung ibang mga attendees dyan sa Los Angeles, makamaharlika pa rin. Pumunta lang sila para ma-witness nila kung gaano ka-jejemon si Kuting at si Ahas. So, kita mo yung mga nagsisend sa akin, di ba? Nakita ninyo. Kaya sabi sa akin na ibang palangga, pupunta ako pero sa'yo pa rin ako, gusto ko lang makita. Sabi ko, hindi mo kailangan magsabi ko ay palangga ko, hindi mo kailangan mag-explain sa akin. It's your freedom, you see, para makita niyo yung sinasabi ko. Pumunta kayo sa event nang makita niyo kung gaano ka-plastic itong pamilyang ito. And true enough, nararamdaman nila. At sabi ko nga, halos 50% ng mga attendees ay hindi taga-California. Kung di bit-bit nila. Bakit ka mo? Reason? Bit-bit nila. Ito, I think this is, I forgot itong pangalan, itong taong to, but yeah. Ito, bagman din ito, San Francisco. Galing kay J. Herrera Post, yung designer yung stylist ni Kuting. Ayan, picture sila, napasarap sa saboy. Ayan, lumobo na parang elepante. Alam ko, bagman yan. I forgot his name. Yan taong yan. Pero pinangalanan natin bagman yan. Sa dami kasi nila. Ayan, ayan. Si Bulldog nandiyan dyan. Si Garapal, ayan. So, kaya mo, lingid sa inyong kaalaman. Lahat binitbit. By the way, ano ang mission ni Irene Marcos dyan sa San Francisco? Hindi naman siya, appointee ng gobyerno. Wala siyang role. Anong role nila? Anong role ng mga ito? Kaya totoo, ang sinasabi sa atin ng ating mga palangga na 50% almost na pumunta sa event ni Kuting ay mga bit-bit nila galing at kamag-anak nila galing sa Pilipinas sa lulan ng eroplanong bayad ng Pilipino. Kaya galit na galit sila kay Maharlika dahil sinira ko ang kanilang, sinira ko daw because of me daw, mga palangga. Ano namang kinalaman ko? Ako ba ang nagnakaw? Ako ba ang nakipagsabuatan kay Michael Ma sa smuggler? Ako ba ang nag-appoint kay Michael Ma as special envoy to China? Ako ba ang nagtatravel gamit ang pera ng bayan? Ako ba ang nagpapalaya? Teka, balikan natin to. Mga palangga. Ito, Lisa, tanungin kita, galit ka? Ito, mga palangga. Ako ba ang nagpapalaya sa Indian-Filipino national na si Chandraramani na non-bailable pero pinalaya ninyo? Nalaman ng taong bayan kaya sukang-suka sa inyo? Anong kinalaman ko dyan? Ako ba ang nag-appoint kay Paul Soriano na Amerikano na nakapagpatayo na ng bahay sa McKinley? Ako ba ang nag-appoint dito sa 3 itlog? Ayan, si Michael Ma, Special Envoy. Maynard Ngo, Benito Techico. Ako ba nag-appoint niyan? Ako ba nakipagsabuatan sa Ashgard kay Thor para i-hack ang mga government sites? Hindi ba ito si Lisa Smugs? Bakit ako sinisisi niyo? Hindi ba naman kayo mga jutang genemies? Di ba? Ako ba nag-ano to kay Jung Jung? Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Nakita niyo? Ako ba nag-appoint kay Jung, mga kababayan? Ayan, dito sa kabila, hindi na i-post. Ako ba nag-appoint sa mga yan? So, galit na galit sila, mga palangga. Okay, balik tayo. Galit na galit sila kasi nga, bagsak ang Filipino community attendees nila dahil daw sa mga expose ito. Ngayon, kung hindi totoo yung mga in-expose natin dito, hindi sana hindi maapektuhan yung tao. Dapat binoljak na ako ng majority ng taong bayan. Pero,
Ano ginawa nila? Pinagdadasal pa ako kasi gusto niyo akong tigihin. Nagsisinungaling ba ako dito sa lahat ng sinabi ko? Ayun, pinag-uusapan na sa Senado. Naunahan ko pa nga Senado eh. Pinag-uusapan na rin sa SMNI ni Harry Roque. At least, yung mga in-expose natin. Nangyari mga in-expose natin dito. Kasalanan ko ba yun?